sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:13. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Nakot, dami natin mga isyo ngayon mga kuyang mga ateng. Ang Manila Regional Trial Court abay naglabas po ng precautionary hold departure order. Ano ba ibig sabihin ng precautionary? Ayan, bago ito bago yan ha? Ayan, laban kay Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Abay, di ba bibiyahe pa ng Amerika si Secretary Manny Bonoan at opera niya si Mrs. At kasama po ay iba pang respondents. Hindi kasama si Senator Chis at Senator Joel Villanueva. Aba, ibang kaso ba ito ha? Anday mga iso, abay, kaso nga plunder mga kuyang mga ateng. Abay, non-available po yan. At pati ang controversial na contractor, nako, Noble Attorney Cornelio Samaniego Diskaya III. Abay, pati si contractor Carly Diskaya ay pinakakasuhan din ng ombudsman dahil po sa sinasabing maanumalyang flood control project sa Davao Occidental. Holiday po ngayon mga kuyang mga ateng, kaya chill lamang ha? Ayan, punta tayo ng Ompin sa ating mga kapatid ng mga Chinoy, mga brethren ng mga Chinoy, mga kuyang. Abay, nang nating mga kuyang, abay kong hey pachoy. Pero meron din tawag na isa ba, Sinyen Kwaila. Ayan. Kwaila. Abay, kumusta po ang teka muna ha? Bakit sa ibang lugar na dati-dati ang iingay po ng mga ang daming mga fireworks display ha? Pagka salubong ng Chinese New Year. Pero mukhang nagkaubusan na yata ng mga paputok ha? Abay, dyan sa Muntinlupa yung exclusive subdivision dyan. Dati parang regular New Year ba ha? Pero kagabi wala daw pong masyadong nagpaputok dyan, Mayor Rufy Biason. Kaya sa ating makabayang mga Chinoy, maski hindi Chinoy, abay, kong hey fachoy. Year of the Red Horse. Abay, sa mga kaibigan natin mga Chinoy na nakaalala po, ayan, maraming salamat po sa mga nagpadala ng tikoy. At sa bagay niya iba, pwede pa naman humabol Maraming salamat po. Ibig sabihin po ng tikoy,
yung bilog, para swerte. Ayan, pera yan. 祝你满天下的 At yung malagkit, ayan, 小狗永远在 para daw po yung mga nireregaluhan ni mga binibigyan. 快聪明， Kailangan ni sanggang dikit ika nga, ha? Ayan, madikit, ayan, malagkit ang friendship. 让不该 Ganyan pala ibig sabihin po mga kaibigan ng ng kahulugan ng pagbibigay ng tikoy 撕开才 ng ating mga kabayan, mga kapatid na mga Chinoy, mga kuyang, mga ate. 打败了天替你。 Samantala, abay saan ba nag-Chinese New Year ang Pangulong Bonget kahapon? 要喊得够， Nakasama balet sa sa Chinatown, sa Binondo? O, teka muna ha, batingan pala natin si Judge Richie Macapagal, ang presiding judge ng Manila Regional Trial Court Branch 5. Ay, good morning Judge Richie. Kong Hei Pachoy. Ano bang sa dami-dami ng mga issue ngayon, di natin alam kung ali uunahin natin ha? Basta kay Senator Bong Revilla. Ayan. Abay, hindi nagpasok ng not guilty plea kahapon. Pero automatic naman dyan, Sandigan Korte na ang nagpapasok ng not guilty plea pagka ay magpasok ng plea ang mga akusado. 张开用心把爱去灌溉明天。 Samantala, nako, 我祝 abay, ang aming kasama si Kuyang Jason Sa, ha? Abay, pati yung vlogger na pangalan ng vlogger na yon, ayan, 恭喜 kakasuhan po ng NBI daw dahil sa fake medical reports ng Pangulong BBM. 恭喜你发财， Cyber libel ba? Ayan. 你精彩， Saka na Kuyang Jay Sonsa. 好的请走开， Samantala, 不管再来，我恭喜 may binabanatan si, nandyan na ba si, Eric Celis pala. Ayan. 好的请 Jason sa at Eric Celis. 哦，礼多人不怪。 Samantala, alamin nga muna natin ang latest sa Malacanang. Ayan, ano ba schedule ng Pangulong Marcos ngayong it's a holiday? Ayan, abay mag-holiday din ba ang presidente? Ha? Di ba ang presidente dapat po dyan mahabigan ano yan? Walang bakasyon. Ayan. Parang mayor din yan, parang barangay kapitan, ha? Abay 24/7 ang trabaho. It's a holiday. What a world of fun for everyone. Holiday. Aba, may mensahe pala ang Pangulong Marcos sa mga Pilipino, mga Chinoy lang ba o mga lahat ng mga Pilipino mislet, ha? Mensahe ng Pangulong Marcos sa mga Chinoy ngayong Chinese New Year. Far from there. Lahat daw ng hindi naman ng mga Chinoy lang, mga Pinoy, ha? Kasi ang pamilya Marcos ano rin, ha? Parang kami rin po mga sikira bata, ha? Kami rin may lahi, may dugo Chinese, ha? Ang mensahe ng Pangulong Marcos ngayong Chinese New Year, abay, para daw po magkaroon tayo ng energy sa ating mga trabaho gawain. Uminom ng Red Horse. Tama ba yan, ha? Gamitin daw ang Fire Horse Energy. Ayan. Ayon ni worshipful brother Sunny Jackman ang ganyan. Ang gusto niya ay Year of the Strong Leon Beer. Siyempre, iba pa rin po ang Emperador Light dyan. Alamin natin ang mensahe ng Pangulong Marcos mula sa Malacanang para sa ating mga kababayan ngayong Chinese New Year. Kong Hei Fat Choy. Ang Pangulong Marcos ba marunong din mag-Chinese? Ayan. Palagay ko hindi, konti lang, ha? Kasi ang presidente madi makapagsirati diretso nga Ilocano, apo, basit lang ti muna, ha?
sabi nga nung gobernador namin, ang gobernador namin hindi marunong mag-Ilocano, ha? Pero nag-aaral naman, tsaka ano kasi, ha? Laking London Bridge kasi ito, ha? Hindi matatas mag-Ilocano, ha? Hindi katulad ni Manang Aimee. Alamin natin ang mensahe ng Pangulong Marcos mula sa Malacanang, Aris 14. Let Narciso please come in. Ano ba mensahe niya? Chinese din, ha? Fukien, Mandarin, Cantonese. Miss Let. English lakay. English ba? Oo. Akala ko may kasama Chinese, ha? Wala lakay. Pagbati lang ng Happy Chinese New Year. Ano Pero sabi? hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na tapatan ang mga simbolismo ng Fire Force sa pang-araw-araw na mga gawain. Mensahe ito ng Pangulo sa sambayanan ngayong Chinese New Year. Ayon sa Presidente, ang kabayo ay kadalasang sumisimbolo sa galaw, katapangan at pagsulong habang ang elemento ng apoy ay nagliliyab. Kaya naman mahalagaan niyang kumilos ng mabilis at may malinaw na direksyon at layunin. Binigyan din ito na mahalaga ang bilis ng pagkilos kung kinakailangan, bagamat mas mahalaga ang tamang direksyon para makamit ang resulta. Nagpaalala rin ito na pangalagaan ang mahalagang bagay gaya ng patas na oportunidad at maaasahang serbisyo publiko. At habang pinalalakasaan niya ang paggawa at pinauunlad ang mga sektor at komunidad, wala dapat mapag-iwanan. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, bagamat maganda ang kahulugan ng mga simbolo ng Fire Force, ang tunay na pag-unlad ay nakasalalay sa masinop na pamamahala ng tahanan, produktibong industriya at tuloy-tuloy na maayos na serbisyo ng pamahalaan. Lakay? Ano ba nga sabi ng feng shui expert ng Presidente Bonget, ha? Malakas daw ba ang sipa ng Red Horse ngayon? Hindi na Fire Horse. Presidente kung ano yung basa sa kanya, sa feng shui sa kanya. Ano bang ano ng Presidente? Ano bang zodiac sign niya? Ay, oo nga. Ano nga? Year of the Horse ba siya? Ayan, oh. Alamin natin mamaya, Lakay. Ayan, malaman natin. Okay, so gamitin daw ang energy ng Red Horse. Ayan. Fire Horse. Ba yan? Fire Horse. Parang nandi, sino bang may account ng Red Horse? Dapat isingilin natin to, ha? Red Horse. Kay Ninong Don Ramon San Miguel ang yata ito, Red Horse, di ba? Anyway, so saan pa ang schedule ng Presidente ngayong araw ng Martes, Chinese New Year, Miss Let? Sa Malacanang lang siya, Lakay, dahil mayroon siyang dalawang private meeting sa palasyo. Di ba niya babatiin yung mga taga-Chinese Embassy, yung Chinese Ambassador? Hindi ba siya nagkamay na sila, Lakay, dati. Di ba siya pinadala ng tikoy, ayan, sa Malacanang para malagkit ang sabahan ng China at Pilipinas? Wala naman nabanggit, Walang Lakay, kung may regalo para sa Chinese New Year. Year of the Rabbit pala, Lakay, si Presidente. Year of the Rabbit ang Presidente. Year of the Rooster. Was born in the Year of the Rooster. Yan. Year of the Rooster, dapat maaga ang gising ng Presidente. Ano bang karakter ng mga Year of the Rooster? Ayan, hindi naman maingay ang Presidente kasi mga rooster, di ba? Aga-aga pa lang, maiingay na, tilaok ang manok, di ba? Ayan, so Year of the Rooster pala ang Presidente Marcos. Teka muna, kumusta? Nagpunta ba ng Chinatown kahapon? Last week pala, Kay. Last week pa. Biyernes, sa Binondo. Ayan, ano kaya ang regalo ng mga Taipan, ha? At saka Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Filipino-Chinese Federation of Commerce sa Presidente. Ayan, padala ba sila ng tikoy sa palasyo, ha? Pinadala ba ng hopya? Anyway, so Malacanang lang ang Presidente ngayon. Lakay. Wala siyang holiday gaya ng sinasabi mo. Kaya meron siyang mga meeting sa palasyo. Ayan, so sino mga bisita niya? Hindi binanggit, Lakay, kung sino ang ang ka-meeting ng Presidente. Abangan natin mamaya. Ayan, okay. Ang First Lady, ayan, mukhang hindi visible ang First Lady ngayon, ano? Ba't tahimik ang First Lady Lisa? Tahimik lang naman talaga sa Lakay. Tahimik. Makikita mo na lang na mayroon siyang mga
sariling event. Hindi na ba nag-celebrate ng mga party sa Dicorp? Ay, James Kumar, kumusta ka na pare ko? Ha? Senator Cheese. Ayan. Okay nga Rod. So, abangan natin, ha? Wala bang reaksyon ng presidente sa mga katulad nitong latest sa International Criminal Court na sinasabing tinatakot naman sina Senator Bongo, ayan, Secretary Aguirre, at mga retired generals, dating PNP chief? Si Presidente mismo lakay, walang pahayag tungkol dyan. Pero sinabi na ng palasyo kahapon na walang kinalaman dyan lakay si Pangulong Marcos at kanyang administrasyon dahil yung mga kaso niyan lakay ay bago pa man maging presidente si Ayan. Pangulong Marcos. Kumusta ang health ng presidente? Tumaba na ba ng konti? Kasi kimutong pumayat. Nung nagkasakit ng Medyo diverticulitis. payat pa rin lakay. Ano? Medyo payat pa rin siya. Hindi Payat pa rin. hindi pa bumabalik na sa kagaya nung dati. Kulang lang ng bagnet yan, tsaka empanada. Baka nag-iingat sa mga kinakain. Sa bagay, oo. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Ulet. Good morning, balik sa'yo lakay. Happy Chinese New Year. Kong Hepa Choy, Miss Ulet, Sin Nien Kwaila. Hooray! It's a holly holiday. What a world of fun for everyone. Holly holiday. Hooray! Sa mga kaibigan natin mga Chinoy, Kong Hepa Choy, mga brethren. Sing a summer Uy, teka muna, baka ba't ang daming nagte-text dito, ha? Patiin ko daw ng happy birthday si Kuyang Congressman Roy Loyola ng 5th District ng Cavite, ha? Akala ko ba last week pa ang birthday nito? Ngayon pala ang tunay niyang birthday, ha? Ayan. Aba, buwabati si Kuyang Noble Secretary Dong Mendoza, ha? Pati si Mr. Manong Speaker. Ayan. Manong Speaker Boji D3. At pati si Mayor Joy Peñano ng Alfonso Cavite. Ayan. Pati ang kanyang dating girlfriend, ha? Pati dating girlfriend bumabati. Kuyang Roy, ha? Ayan. Binabati ka rin ng dati mong girlfriend, ha? Ayan. Ang pangalan ay pwede ka bang banggitin? Doktora Dalia Loyola. Yun naman pala ha? Ang architect ng bagong BGC sa Cavite, ha? Ayan, ang galing-galing naman, ha? Double overcrowded na ang Metro Manila ngayon, ang business ngayon, ha? Ang mga business hub palabas ng Metro Manila at ayan, nanguna dyan ang Carmona, Cavite. Congrats and good luck, Mayora Dalia Loyola. Samantala, nandyan na ba si attorney, ha? Ito bang si Attorney Cornelio Samaniego III pinayagan ng nakadalo ba kay kay businessman contractor Carly Discay sa Senate? Kasi hindi yata pinayagan noong Valentine's Day, ha? Ba't ba siya pinagbawalan, ha? At ngayon po mahabigan ni Abay sasampa ng panibagong kaso na naman, ha? Ang Carly Discaya. Attorney Cornelio Samaniego III, Noble Sir, magandang umaga po sa niya at Kong Hei Fachoy. Magandang umaga, Sir Joyo, mabuhay ka. Ayan, si Carly Discaya ba ay Chinoy din, Attorney Samaniego, sir? Ay, hindi po. Hindi ba Alam Chinoy? ko po, may lahing taga Bicol siya. Lahing Oragon. Kasi yung mukha niya parang may Chinese feature siya na chinito rin. Ayan, parang ikaw, chinito rin. Ayan. Ayan. Anyway, ngayon na Attorney Samaniego, sir, abay sabi ng ombudsman kahapon, kakasuhan ulit ang Carly Discaya. Pang ilang kaso na po ba ito? Ito ba ay first o pang ilan na ito? Ito po yung kauna-unahang sinasabi nila na beneficial owner siya. Ganun. Pero nagtataka ho ako sa spokesperson ng ombudsman kasi Bakit? ang sinasabi niya Davao.
Davao Occidental daw po. Mm-mm. Ang na-receive ho namin Bulacan. Ganun. Baka mali ho siya sa fax. Ala, oo. Sabi ni Attorney Clavano, Davao Occidental dahil although na hindi yata, ewan ko kung nakapangalan yung mga kumpanya niya, pero siya daw po ang nagbibigay ng order, mando sa mga gumagawa ng project doon. Alam mo, Kuya Deo, base yan sa nakuha nilang ebidensya nila, ano? Mm-mm. Sa dalawang dating empleyado at board of member ng board at stockholder, no? Nakakuha kasi sila ng dalawang witness nila. Mm-mm. At sinasabi na si Mr. Curly Vizcaya ay siyang beneficial owner ng St. Timothy. Napakaliwanag naman ho sa GIS na ang beneficial owner doon ay si Maria Roma Vizcaya Rimando at siya rin ang presidente at authorized managing officer. Paano ho magiging beneficial owner sa St. Timothy si Mr. Vizcaya? Wala naman ho sa pangalan, wala naman ho siya sa general information sheet saka sa stock and transfers book. Baka sabi kasi pamangkin naman niya yan. Baka sabihin baka dami lamang itong si Roma. Alam mo, Sir Deo, kung sumampa ang kaso sa korte, ang pinag-uusapan ng dokumento, hindi chismis. So magbase ho tayo sa dokumento. Nagtataka ho kami bakit itong si Mr. Curly Vizcaya ay sinasangkot na naman nila sa St. Timothy. Maliwanag naman ho sa papel ng St. Timothy na wala ang pangalan niya doon. Noong nag-incorporate sila, nandun. Pero hindi naman ho, does not necessarily follow na pag incorporator ka, na rin yung presidente, authorized managing officer, or beneficial owner ng isang korporasyon. Incorporator ka lang po. Agad doon, merong mga ganong kumpanya na corporator, hanggang incorporator lang. So ano pong gagawin niya ngayon bilang abogado ni Curly Vizcaya, Attorney Samaniego, sir? Sasagot ho kami, magbibigay ho kami ng counter affidavit. Gawa nga nung merong manifestation itong si Secretary Vince Dizon na si Mr. Pacifico Curly Vizcaya daw isa sa mga beneficial owner. Actually ito, tinitrace dinudugtong ho nila doon sa pag-amin naman, no, sa maling interpretasyon nung nasa Senate Blue Ribbon hearing. Actually, nasagot na to ni Ma'am Sara, no? Nagkalito-lito lang yung sagot niya at that time na sinasabi nila na si Ma'am Sara Vizcaya ay beneficial owner din. Pero hindi ho sa dokumento ho kasing nagbabase sa ng korporasyon mismo, hindi ho sila. Ngayon, kung sinasangkot ho silang mag-asawa, ay dahil ho dito sa dalawang witness na nakuha nila na dating empleyado ng St. Timothy, no? Si Mary Faith, no? Jen, saka si Beth Karugalan. So, sila ay dating director at stockholder ng St. Timothy. Siguro gusto nilang umiwas sa kaso kung maimbestigahan sila, kaya ganyan, nag-execute sila ng abogado ng affidavit ho nila. At nakakapagtaka, Kuya Deo, na itong abogado ng dalawang witness na ini-implicate si Mr. Vizcaya sa St. Timothy ay abogado ng isa sa mga pinangalanan niya na congressman. Kung meron ho kayong maalala na merong isang congressman na kinasuhan ng rape at acts of lasciviousness ng dalawang pulis, ito ho yung abogado niya. Wow. Congressman na kinasuhan ng rape? Opo. Wow. Sino yan? Dating congressman. Dating congressman. Research mo na lang, Sir Deo. Bagong chika yan, sige. Ito ho kasi yung abogado niya. Abogado niya, no? So nagtataka kami, bakit itong dalawang ito ay napunta sa isang napakalaking law office, no?
kung dinideny nila na hindi sila stockholder o shareholder na mababa lang ang sahod nila, bakit sila napunta sa napakalaking law office sa Makati? Wow, aba. Siyempre, kune-connection yan. So sa pagbe-verify ho naming mga abogado ng mga Diskaya family, abay, na-verify ho namin na itong abogado, yung law office at abogada na nagre-represent sa kanila, ay abogado ng dating congressman na ngayon isang mayor, no, na kinasuhan ng rape. Wow. Okay? So, siya po yung abogada niya. Ngayon, siya naman ho nag-aabogada ngayon doon sa dalawang witness. Ayan. Ironic, Kuya Deo, napangalanan ni Mr. Curly Diskaya sa affidavit niya. Kaya parang gumaganti dahil pinangalanan doon sa una niyang affidavit na marami ibinulgar na sabit dito sa flood control scandal. Hindi natin ho alam kung ano yung rason ng dalawang witness na yan kung bakit napunta sila sa napakalaking law office. Ayan. Pero teka muna, attorney. Sige, iwanan natin yan. Kumusta po ang Carly Diskaya, yung kliyente? Siya na lang yata ang nag-isa nakulong sa Senado. Kumusta po siya? Mabuti naman ho. Siyempre, nalulungkot ho siya. At mahaba na ho ang binubuno niya sa Senate Detention Facility. Baka abutin pa ng Semana Santa, magpenitensya sa kulungan dyan sa Senado. Ay, sana, wag naman na ho sana. Ayan. Pero kumusta po ang kalusugan? Tumaba, pumayat, panay pa rin ang pagbabasa ng Bible? Maayos naman po kasi maayos naman ho yung mga kinakain niya. Talagang balanced diet siya kasi bihira ho ang exercise doon sa Senate Detention Facility. Dumbbells lang ho ang hawak niya. Akala ko pwede mag-jogging sa paligid ng Senado o kaya sa MOA. Di ba pwede mag-jogging? Hindi po, Sir Deo. Actually nga, nung Sunday, dinalaw ko siya. Hindi ako pinapasok. Oo nga, ay nabasa ko yung sulat mo kay Senator Ping. Opo. Pero ito naman po, itong nung February 16, kahapon, nakatanggap po ako ng email galing sa director ng Blue Ribbon Oversight Office Management ng Blue Ribbon Committee na pinapayagan na ho ang mga abogado any time of the day and night. Kasi maliwanag naman ho ang aming tungkulin na kaming mga abogado kahit madaling araw, kahit oras ng gabi o anumang araw, talagang pwede ho kami pumasok alinsunod sa aming sinumpaang obligasyon sa kliyente po. Okay. At hindi sa Maniego, sir, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. And Kong Hei Fachoy. Sir Deo, mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Attorney Cornelio Samaniego III, ang lawyer po ng kontraktor na si Pacifico Carly Diskaya. Mabalikan natin lang pang mga reports. Sandali ng mga Raymond at Paas. Abay, sabi ng Senator Risa Ontiveros, hindi na pwede arestuin ang kanilang mga kapwa-senador habang may sesyon. Standby man ang Milky Regunan. Abay, mainit pa rin ba ang impeachment laban kay VP Inday Sara Duterte Carpio? Ay, mga issue ngayon, ano? Ha? Diyos ko. Abay, pati sa Kongreso yata manang Milky, ipapatawag nga ba si si DILG Secretary John Vic Remulla dahil sa pagdadawit daw dun sa dalawang kongresista sa Central Luzon na sinasabing maaring mastermind o kasabwat dun sa paggawaan o smuggling ng mga sigarilyo. Mainit, daming ganap. Oras Chief Justice Alex Jasmundo. Oy, Justice Tequila Boy. Abay, nag-blow out na ba si Justice Maydasa Marquez? Ayan. Abay, pagka nagbebede itong si Justice Maydas Marquez, Justice Joe Lopez, Justice Ricky Rosario at Justice Sam Gaerlan. Abay, talaga namang bumabaha ng tequila. Daming
Bayan. Oras ganap na alas 8:42. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Vanilla. Oras, Sister L. Ayan, bagal mo, kapal-kapal na ng make-up mo. Tama ng palitada na yan, ha? Ayan, baka kasing kapal na ng palitada ng Maharlika Highway niyan, ha? Secretary Vince Dizon, good morning. Talagang tinutukan ng paggawa, rehabilitation ng Maharlika Highway. Ayan, tama yan, Secretary, ha? Maayos yan bago mag Holy Week. Ayan, oras, Sister L. It's 8:51. Good morning, Lakay. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Happy Chinese New Year. Ano ka mo? Ayan. Chinese. Ayan. Kong Hei Fachoy. Ayan. Xinyan, ano? Kuwaila. Kuwaila. Ayan. Kuwaila na lang. Kuwaila. Ayan. Sino yung kuwaila? O yung nga pala, bago makalimutan, Secretary Vince Dizon, ha? Abay, pwede po ba yung maganda yung ginagawa niyo sa EDSA? Ayan. Kaya lang pagkagabi po is batukan nyo yung contractor dyan. Bakit, Lakay? Abay, pagka gumagawa ng gabi, maglagay naman ng ilaw. Ang dilim-dilim, makaka-aksidente yan, ha? Dapat may mga yung reflector, mga reflectorized na nilalagay, Lakay. Pagka hindi ginagamit ni Bossing Don Ramon San Miguel Anga, yung mga ilaw dyan pagka ginagawa ang Skyway, ayan, hirami mo muna. Ayan. Pwede yung pahiram, pambihira o asfalto pa, ang dilim-dilim, ang itim-itim. Pagkatapos wala man lang ilaw, ayan. Paano maayos yung asfalto ng hindi na yung sa bagay, maganda rin paggawa ng asfalto, ha? Mukhang hindi naman malabnaw. Kaya lang yung safety rin ng mga motorista. Gabi. Oo, Ayan. Lakay, kasi ang itim ng kulay Ay, siya sinabi. pag medyo malabo mata mo. Tapos ang yung cone lang. Dapat nun, Lakay, yung pagka nailawan, Oo, ayan, parang ginagawa sa Skyway. Ayan, ang hina naman ng contractor na yan. According to my bubuit, Ay, Senator Jinggoy, ha? Ayan, sabi ng aking bubit, birthday mo daw ngayon. Ayan. Birthday niya ba ngayon? Birthday niya ngayon, ka-birthday ni Malu. Ayan, ni Lola Malu Cabral. Happy birthday, Tita Malu! Aba, at mukhang ka-birthday din ni Senator Jinggoy, ang kanilang BFF sa San Juan. Oh, talaga? Oo. Si Mayor Francis Zamora. Mukhang itinadhana kayong dalawa. Mayor Francis Zamora, happy birthday. Ayan. At batiin na rin natin happy birthday si Dr. Miriam. Ayan. Dr. Miriam Racho. Ayan. Mula sa kanyang dating boyfriend na doktor sa St. Luke's. Ayan. Si Dr. Alan Racho. Ba? Binabati ng mga taga-Toyota Alabang. Ayan, si Mr. Cesar Lee. Ha? Ayan. Ninang Baby Lee na hindi tumatanda. Ayan. At happy birthday din kay, of course, kay, tignan mo nga naman dami nagmamahal din kay Supreme Court Associate Justice Maidas Marquez. Ayan. Binabati ni Justice Rodil Salameda. Aba. At happy birthday din kay General Manager. Ano ba talaga ang posisyon? General Manager, Director General o Chief Operating Officer? Ayan, ng CHESA. Mark Lapid, ayan. COO yata siya, Lakay. COO, ayan. Chief Operating Officer, Yes, ayan. Akala ko SOO, ayan. Son of the Binabati ni Senator Lito Lapid na nakikinig sa atin. Ay, Senator Lito. Hi, Good morning. Good morning, Senator Ayan. Supremo. Kumusta si Senator Florante Rosales? Ayan. At, Mukhang okay na siya, Lakay. Ricky Ileto, ayan. At teka muna, baka magtampo ito. Alam naman tayo dito sa atin, sa DCRH. Walang kinikilingan, walang kinakampihan. Ayan, serbisyo lamang. Ayan. Binabati natin yung nagbe-birthday sa DCWB ngayon. Sino yan, Lakay? Ang pangalan ay Joel Reyes Sobel de Ayala Avenue. Ayan. Binabati ni Igan. Ayan. At saka alam mo sa kanila, mortal sin daw na banggitin ang DCRH. Ay, ganun ba, Lakay? Bawal pala yun? Baka daw sumikat tayo.
free daw yung advertisement. Grabe naman itong mga bossing dyan, ha? Ayan. Pagbati mula kay Arnold Clavio, kay Orly Trinidad, ayan, kay Tutan tayo. Ayan, Susan. Oy, teka muna, batiin din natin ito, Sister L, ha? Sino yan, Lakay? At sila ay nanonood sa atin sa Las Vegas, Nevada, US of A. May mga imported tayong listeners. Si Engineer Oliver Ortal, ayan. Cortal tuloy. Engineer Oliver Ortal Villarin. Aba, ang anak ti Batak, Ilocos Norte, pero siya ay nanonood ngayon sa Las Vegas, Nevada. Ayan. Aba, hanip naman ito, ha? Pagbati mula sa Layawen family. Ayan, apelyido Ilocano talaga, ha? Layawen family from Honolulu, Hawaii. Aba! Aloha! Ayan, mga kailian dyan sa Hawaii. Pagbati mula kay Noble Captain Boots Soriano, kay Captain Loreto Jun Bravo, Manuel Boyet Bravo, Lori, at Junior Sales Ortal. Sales para sales. Junior Sales Ortal. Ayan, happy birthday po. Imported ka dun, Lakay. Sales. Yes. Ay, Lakay, may babatiin din muna ako. Happy Sige, birthday. sige. Happy birthday sa aking future mother-in-law. Actually, ka-birthday siya ni Tita Malo. Nagbo-birthday din ngayon. Tita Lolita Palangka Manalo. Happy birthday, Tita. Mother, dapat tita pa, dapat mami. Hindi Ayan, pa kasal, mama. Lakay eh. Ganun na rin yun. Ang bira naman may future mother-in-law pa. Ganun na ba yun? Matik na ba yun? Naman, ang tita-tita tapos, nakakaloka. Tapos na honeymoon Hindi pa. Ikaw naman ganun Wala ba? pala ka. Ayan, sige. Ano pangalan? Si Tita Lolita. Ayan. Lolita Palangka Manalo. Palangka Manalo. Ba? Panalo ka talaga. Yes, ha? Lakay. Walang matatalo dito. Lagi akong panalo. So magiging manalo ka na ngayon, ha? Ayan. Happy birthday po. Ayan. At happy birthday din kay Francis Angeles. Binabati natin si Gary Ruiz ng NBI. At si Kuyang NCR Director Joel Tubera. Ayan. Good morning, Kuyang Sir. At si Kuyang Jana Bacho ng NBI. Ay, mga umaga sa mga taga-NBI. Ayan, binabati po kayo ni Boy Laya Gonzales. Oy, nag-report na ba si Boy Gonzales? Pa-reportin mo nga, ha? Inaabangan siya ni Council Ibay, Ayan. Sila... Pa-reportin mo na si Boy Gonzales. Ang bira naman kayo. baka Lakay, baka malay mo, nagpapahinga pa si Boy. Sige na nga. Ayan. At binabati natin si Tessa Navarro ng Muntinlupa City Hall. Dami natin pagbati. Oy, nga pala. Bago na tawagan ang ninong ng bayan, ha? At si Raymond Dadpa sa Senado at Manang Milky Rigunan. Ipinapabot natin ating pakiramay, Sister L. Kanina, Lakay. Sa son-in-law ni Konsehal Marbacani na Antipolo City, para po sa mga kaibigan, nakakilala kamag-anak ni Carlo Lyson Florencio. Ayan. Siya po ay sinundo na ni Lord. Ayan, tayo pa nakiramay. Our condolences po. Our condolences. At ang burol ay sa Our Lady of Peace Memorial Chapel sa may Barangay San Roque, Antipolo City. At ang libing po ay bukas, alas 2 ng hapon. Ayan, Konsehal Marbacani, ayan, sa pamilya Florencio. Kami po ay nakikiramay. Our condolences po, ha? Ayan. Daming bayan. Sandali lamang, Sherwin Alfaro. Ayan, standby Raymond at Paas. Standby man ang Milky Rigunan. At sabi ng mga Mista, ayan, Mista, baka makalimutan mo, ha? Birthday din ngayon ni Mista Romulo by TY Salamat. Ayan, pagbati mula sa... talagang yan ang palayaw niya kasi salamat siya kay TY. TY. Ayan. Bye TY. Ayan. Happy birthday. Nakakala na, invento ka na. Hindi, talagang bansag namin mga mista niya yan. TY. Ayan.
Mista Romulo by TY, salamat. Happy birthday. Pagbati mula sa mga mista sa PMA Sandigan 82. Ayan, alaba tayo dyan. Ay, eto nga pala ha. Ayan, si Jason Ephraim Sim. Abay, nanonood, birthday din niya ngayon. At binabati ng kanyang mama Angel na nasa Abu Dhabi. Ayan, naku. Nanonood din sila sa atin sa Abu Dhabi. Ayan. At pagbati mula din kay Bishop Ephraim Fahutagana. At batiin din natin na nanonood din sa atin sa Batanes si dating Governor Malu Cayco. Aba, layo. Ay, Gobernadora, good morning. Pero alam mo Lakay, mas malayo tong nanonood sa atin. Saan? Taga Saudi. Alam mo, nagpunta daw siya dito. Kaso, yun nga, hindi po kasi pwedeng basta-basta makapasok. Pero pwede naman magsabi sa guard natin, Lakay. Kaso nakabalik na daw siya ng Saudi. Nagpunta raw sana siya rito, Lakay, para makapagpa-picture sa atin. Sayang. Sayang naman. Next time po, kapag ayan, balik kayo dito. Pagka sabihin niyo po, pagka pupunta kayo rito, pagka tatanong kayo ng gwardiya, sabihin po ninyo kamag-anak niyo si Mr. Fred J. Elizalde. Ayan. Lalong hindi nakapasok. Ganun ba yan? Ang aming big boss. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:02. DZRH number Na. Alam po niyo, sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong Lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya inyong Lakay ay aktibong-aktibo pa, ha? Para manding bahakan sa pagtatrabaho. At nakakasabay pa ko sa kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Diba? Kuyang Jimmy De La Rosa, ha? Ayan. At bossing Peter Villesa ng Ayala Alabang. Naku, may mga natitira pala mga pogo dyan. Alang, ha? Ayan, may mga nahuling Chinese national dyan sa Ayala Alabang. Dahil tinorture nila ang isang kapwa nila Chinese Sister L, ha? Ayan, grabe naman yun. na hindi makakota. Ayan. Buti nila may nakapag-text, nakapag-send ng mga picture niya, ha? At siya ay na-rescue ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ayan. Good morning sa mga taga-NBI. Ayan. Lalo ang kanilang Director Lito Magno at Deputy Director JJ Yap. Ayan. Jojo Yap. Kasi ang N Plus Gold ay full pack with vitamins and minerals. Tama-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na pagka tayo po ay nagkakaedad mga lolo, mga lola, ha? Kaya mga kuya, mga ating mahalagang alagaan. Aba, talaga nang sabi kasi do, bumabaha pa antiko, may pahabol pa ha? Aba, may patigoy si Doc Gary. Si talaga naman ha? Kung Hepa Choy, Doc Gary, ha? Nasa tikoy lang yan. Naiba na. Ay mga kuya, mga ating mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Ayan. Pwede ba yung tikoy para may iba naman ng luto? Pwede ba isigang yan? Anong lasa nun lang? si Wina nga Lakay sabi, daw, kinakain ng hilaw yung tikoy. Pwede rin. Ayan, isaw-saw sa Sa binasag na itlog. Daming Pero bayan. I like your attire, Sister L. Thank you, Ayan. Lakay. You are rugged and sexy, gorgeous today, ha? It's a denim dress. Meron okay, biro ko makita ng maong na dress. damit na ganyan dress. Ayan. Yung maong niya, parang ako yung Alex Guo. Ayan. Hi, Sir Alex. Parang gown yan hanggang halos talampakan. Pero ang islit naman hanggang kuyuko. Diyos ko. Saan ba? Biglang kinapa. Eto muna, word of the day, Sister Eto na L. muna Lakay, bago sa ating ninong ng bayan, ang ating word of the day ay lucky. Yan. In Tagalog ay suwerte. Sa Cebuano dong, swerte kayo. Sa Ilocano, Sister L, ang lucky
Surte! Ayan. Surte! Ayan. Ang tigas nung iyo. Siyempre, ka mga Ilocano, matigas ang dela. Ayan. Pero mayroon pang... Gasat or nagasat. Ayan. Sa amin ganun pa rin, Lakay. Swerte pa rin. Swerte pa rin. Kasi daw, Lakay, tumaas daw ang bentahan ng lucky items. Nga ano, dahil nga Chinese New Year. Wala na yung ini-interview namin ni Pangga dito na na nagbibigay ng mga lucky charm. Ayan, yan yung mga sa feng shui. Sa feng shui, ayan. Sinundo na sa ni Lord ha. Ayan. Anyway, nasaan ba ang ninong ng bayan ngayon? Ang ninong ng bayan, Lakay, nandyan sa may Barangay Tumana, Marikina City. Ninong Sherwin. Ninong Sherwin. Kong Hei Pachoy. Kwaila Kwaila. Kwaila, Ninong. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Hoy, Ninong Sherwin, nakita kita, nagsasalita ka na. Kumakain ng tikoy Ayan, tikoy ba yung chichiri ang kinakain mo, ha? Ayan. Pulang-pula pa siya, Lakay. Ninong Sherwin. Ba't tayo nagpula ngayon? Dapat, ako may touch of red ako. Ayan, may flower ako at saka yung earrings ko, Lakay. Pula. Konti lang. Ayan, ikaw nga walang pula Oo nga, ha? Hindi, yung aking pula. Yung brief mo pula. Medyas. Ayan. Okay, Ninong Sherwin, sino ang maswerteng bibigyan mo ng tikoy ngayon? Lakay at Sister El, nako, sa hinaba-haba ng mga binati ninyo, nakalimutan nyo pa. May nakalimutan pa kayo. Sino? Yung 1.4 billion na Chinese. Patuloy ng Happy Chinese New Year. Yan, nadya sa China. And din sa atin, Lakay. 1.4 billion na lang ba sila? Tinalo sila ng India Ayan, mas productive ang mga Indians ngayon kaysa mga Chinese. Dapat, Lakay, kasi pakainin sila nung yung paboritong gulay halaman ni Kuya Angel. Yung halamang... Kabatiti. Hindi, Lakay. Ano? Letter K. Ano yung K? Kikiam. Tapos may number 2. Tapos Chinese. Ano yun? Baka soup number 5 yan. Ayan, paborito ni Ninong Richard C. Halaman. Felix ko. Ayan. Halaman daw, Lakay halaman. Pinapahirapan mo kami. Ayan, anong halaman ba yan? Off mic, nakamute ka. Kan? K-tutan. Halaman talaga siya yun? Halaman ba yan? Binalita ni Kuya Angel yan kanina. Halamang... ayusin mo yung bigkas, ha? Baka mamaya, mapunta ng sogo dyan, ha? Pag ikaw na. baka katas lang ng honeymoon tea yan, ha? Yun lang. Sige. Pero dahil Chinese New Year, Lakay, kantahan natin yung ating mga kababayan Chinese ng nung itang araw, nagmamaneo Tacubao. Abi nakita. May sumasayaw, Lakay. Dali, sayaw. Ang saksakan ng ganda. Bip, 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 bip na wala. Dali na. Yung bip, bip, pasa na. Ayan. Mag-bip, bip na. Itang araw, nagmamaneo Tacubao. Bip, bip, bip. Yan, bip, bip, bip. Aking nakita. Dali. Babaeng saksakan ng ganda. Kasi, Lakay, trending yan sa TikTok. Baka naman ito yan. Baka hindi yan. Iba yan Baka Juan de la Cruz Band yan. 1970s pa yan. Sobrang luma, Lakay. Yung sa mga bata, iba yun. Yan ba ang bagong version ng Bip Bip ngayon? Ale to, Ale. Ang title, Ale. Lakay, ang winner natin yun driver ng jeepney. Sweet lover to si tatay. Ay, kuya, Good morning po. Good morning, kuya. Anong pangalan po ninyo, kuya? Vivencio Monacelio po. Vivencio Monacelio. Ayan. Kuya Vivencio, anong minamana po ninyo? Jeepney, tricycle. Jeep po, jeep. Jeep. Anong biyahe po ang binabiyahe nyo? Anong ruta niyan? Isis, Marikina,
stopping shop po. Marikina Stop and Shop, Santa Mesa. Ayan. Opo. Matagal ka na nagmamaneho ng jeep, Kuya Vivencio? Matagal na po, mga 30 years na. Wow. Sa pagmamaneho mo, Kuya, ilan ang naging girlfriend mong pasahero? Iwas tayo dyan. Ay. Ako'y nasa loob. Mabait si tatay. Bahay niya sa likod. Andiyan ba si Mrs. sa likod? Mahirap yung tukso. Mahirap yung tukso. Sa mga nakikinig dyan, gaya nyo si Tatay Vivencio. Ayan. Pero... Tatay Vivencio, dahil ikay mahilig makinig ng radyo, sino paborito mong announcer tuwing umaga? Si Sergio Calma. Bigyan mo ng 1,000. Bigyan mo ng pang-boundary si Kuya. 1,000 pesos dahil paborito mo si Deo Macalma. Maraming salamat po, Sir Dio. Wala po anuman, Kuya. Kuya, pagka pumapasada ka ba, kasama ba si Mrs. Parang konduktor mo, gano'n, konduktora? Washing, ang tawag doon, washing. Nagwa-washing ba si Mrs.? Hindi, konduktor minsan po. Siguro, Kuya, nahuli ka na kaya si Mrs. binabantayan ka pagka pumapasada. Kaya siguro sumasama. Hindi naman. Hindi naman. Ayan na. Ayan na, Kuya Vivencio, ha? Dahil ikaw ay katulad kong nagmamahal lamang ng iisa. Ayan. Ba't ka tumatawa dyan? Wala naman. Bibigyan ko ng dagdag na 1,000 pesos yan, Kuya. Ayan. Boundary na si tatay. Yes. Pareho kayong parang tikoy. Ayan. Dahil ikaw ay very faithful, Kuya, ha? Ayan, So, dagdag ko na 1,000 yan. Ayan. Parang sinasabi mo kay Mrs. Ewan ko ba kung bakit tayo ayan, TL ako sa'yo. TL ako sa'yo. Kaya lang, yung jeep mo, Kuya, wala na yata stereo. Bawal na ba stereo sa jeep ngayon? Mayroon naman, kaya lang sa akin, nakatutok na ako sa pasahero kaya ayoko yung maingay. Okay. Focus lang siya sa pasahero. Ayun nga maganda. Okay nga Rod, Kuya. Ayan, bigyan pa ng... word of the day na, Ninong, para mabigyan natin ng medium component. Tatay Vicencio, ano pong word of the day natin ngayong araw? Ating word of the day is lucky. Lucky. Talaga namang swerte Lucky ka Manzano. ngayong araw. Meron kang Astron medium component. Yan ay hatid sa atin ng Astron Appliances. Alagang Astron, alagang maaasahan, available sa inyong mga suking appliance store nationwide. At dahil Chinese New Year, kailangan magluto kayo ng pampalong life. Yan ang ating Chinese New Year basket. Yan para sa inyo yan. Lutuin nyo ngayong araw hanggang mamaya lang po yan ng hapon mag-e-expire. At ang ating pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride with Public Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan. Kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. Maraming salamat po, Sir Dio. Wala po anuman, Kuya. Tapos na ba ang pasada, Kuya? Ayan. Holiday po, check up lang muna. Check up muna. Ayan. Okay, tama yan. Para yung roadworthiness ng jeep natin ayos. Ayan, iwas aksidente. Pero may kulang pa, ha, Kuya. Bibigyan ka pa ng habang magmamaneho ka bukas. Kailangan may kinukut-kut ka, may chichirya ka. Sherwin. Hindi niya kailangan bukas. Dapat ngayong araw. Habang nag-check up ng kanyang makina ng sasakyan, kailangan pumapapa ka ng bangus, sisig, wow, sarap niyan. Crackers, pati sa atin ang Regal Foods International Incorporated ni Kuya Richard C. Salamat sa lahat. Ayan, Kuya, habang nag-chechensor ka mamaya, pwede isaw-saw sa alangis yan. Ayan. Kuya Vivencio. Congrats sa DCRH sa pagiging number 1 nyo sa Mega Manila po. Thank you, Kuya. Kung naman, Kuya, nililihim namin yan. Binubulgar mo. Totoo naman Ayan. Diba? Ang gusto ko sa iyo, Kuya Ayan, Kuya Vivencio, maraming salamat. Happy New Year. At etong awitin ito ay para sa iyong misis. Sincerely. Classic talaga yung mga music wala kay. Okay, tama. Tatawan-tawa si Kuya Vivencio. Ayan. Alam ko alam ko paborito mo Victor Wood tsaka Eddie Peregrina. Okay, Kuya, kung Hepa Choy, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Marami din pong salamat. Okay.
Ayan. Thank you Okay, po. Sherwin. Maraming salamat sa ating mga nakikinig, lalo na yung mga nandito sa Marikina City. Maraming salamat sa inyo. Thank you for making DZRH number 1 dahil kapag nais nyo na manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Oy, Sherwin. Pilipinas. Yes, Kakay. May mga bata dyan para masaya naman ng New Year ng mga bata. Bigyan mo ng tigwa 100 yan. Ilan ba sila yan? Tigwa 100 yan para Ayan. may pambike sila. Ayan, Pag sila ng bike, Lakay. Tigli 5 oras na yun ang pagbabike, ha? Ayan. 20 pesos daw kada oras. Okay. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin at Kuya Vivencio na talagang faithful kay Mrs. Pero pala kung nahuli na ito. Kasi sumasama si Mrs. pagka pumapasada eh. Ganun ba yun, Lakay? Grabe ka naman. Di ba pwedeng gusto lang siyang Yeah. samahan? Ayan. Gusto lang siyang tulungan. Ayan, sabi nga ano ba yun, sa yung till death do us part for poorer or richer. For better or for worse. For better or for worse. Till death do us part. Mga praktisado mo na. Kasi Lakay, lagi ako nagpa-bridesmaid. Ganun ba? Oy, lagi kong naririnig. Akala ko pinapractice mo, baka sa actual magkamali ka pa. Ay, Ninong Sherwin ha, ayan, next time ha, yung chichira ni Ninong Richard C ha, abay sama mo rin ng pampainit sa pagmamahal. Ayan. Kailangan ng natural na init sa pagmamahal, natural na kaligayahan ha. Oy, good morning sa mga kasama natin mga rumboy sa Sogo ha. Ayan. Napagod daw sila. Ayan. Pero kailangan talaga express love naturally gamit ang honeymoon tea. May taglay na natural herbs na tumutulo upang maipadama at maipakita mo yung pagmamahal sa natural na paraan, di ba? Ginigising nito ang init ng iyong damdamin, making each night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea, Noble Nelson Yao, Gerald Godo, mabibili yan sa mga suking butik at sa halagang 90 pesos lamang bawat sachet. Mabibili po ito kuya sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang mga butika. Kuyang June Espino ha. Subukan na ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Please say you'll be mine. Aba, yung sinasabi ba ni architect sa yan? Please, you'll be mine. Sabi yan, Lakay, ba't sa akin na naman? Iba na lang. Masanay ka na. Hindi ako masyadong sweet na tao, Lakay, kasi, yun ang, alam mo, hindi ka PDA, ha? Ano yun? Yung public display of affection. Ayan. Hindi ka ganon? Medyo pares kaming ganon, Lakay. Ganon ba? Medyo Ayan. nagba-match kami sa ganon. Okay lang, basta wag lang frigid, ha? Stand by, Raymond at Stand by, Raymond at Paas. Stand by, Dr. Gary C. Ayan. Kano-ano ba siya ni Ninong Richard C? Oo nga, siguro magkamag-an. Hindi, iba yung Ano ba yung spelling spelling ng sini? Si Ninong Richard C. S-E-E-E-E. Ayan. S-E-E siya. As in C. Ayan. Yes, I see. I see you, ganun. I see you. Ayan. Dr. Gary C. S-Y. Ayan. Bakit ganun lang kayong mga apelyido nila? 2 to 3 letters lang Ay, lagi. di, tanong natin kay Dr. Gary si mamaya. Ayan. Kung kilala niya si Hayden ko. Ayan. Napagkakamalang Hayden ko ito kasi pareho silang matangkad. Pareho gwapo. Ayan. Tsaka maputi. Maputi. Ayan. Sandali lamang, Raymond. Standby man ang Milky Rigunan. Standby, Boy Gonzales. Si Boy Gonzales, showbiz report siya ngayon.
Bumati na nga ng happy birthday kay Tita Malu. Gano'n ba? Kala ko si Konsihal. Oras, Sister L. It's 9:26. Ang oras ay hatid sa inyo ng ENT Center ng Good morning. Kumusta po kayo? Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Pelikula si Celso Ad Castillo noong araw eh. Parang nabanggit mo na nga sa akin yan, Lakayo. Pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Ayan. Starring Gloria Diaz, Miss Universe. Nakasakay pa sa kabayo yan eh. Parang ito nakita parang ko. White Castle. Ayan. Oo, Lakay, nakita ko na. Nakita mo? Batang-bata pa siya dito, Lakay. Sakay ng kabayo. Oo, Ayan. Black and white pa. Ayan. Ito na si Raymond. Oras si Sir L. Nakakaloka, 9:34. Gloria Diaz, si Sir L. Sobrang bata niya, ang ganda talaga yung Lakay, no? Tsaka pinag-wet look yata siya ni Director Celso Ad Castillo noong araw yan. Wet look na kulay puti yung damit. Ayan. Nakabay pero naka-duster na ano. Hindi naman totally duster, parang dress lang na. Parang duster yata na ganyan ng spaghetti ang strap. Parang medyo pa ganun din. But anyway, ito na Lakay, punta natin ang latest sa Senado. Ang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban sa ilang senador obligadong harapin ng Senado. Ayon po yan kay Senator Risa Hontiveros. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Na kay Raymond. Elaine, at may obligasyon ng Senado bilang isang institusyon na harapin ang napaulat ng pagharap ng kaso laban sa ilang mga senador. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, paunang hakbang pa lamang ang pag-usad ng kaso laban kina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Christopher Bongo. Hindi matapos irekomenda ng Office of the Special Prosecutor ng International Criminal Court ang kanilang mga pangalan kasama ang iba bilang mga co-conspirators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong may kinalaman sa madugong war on drugs. Ayon kay Hontiveros, sa oras na kumantong sa paglalabas ng warrant of arrest laban sina De La Rosa at Go, nakatitiyak kung may pagkilos na gagawin ng pamuno ng Senado hinggil dito. Hindi rin ito tiyak kung kailangan pang idaan sa lokal na korte kung sakaling may warrant of arrest laban sina De La Rosa at Go dahil magkaiba ang proseso ng ating mga lokal na korte kumpara sa international courts gaya ng ICC. Ang malinaw para kay Hontiveros ay kaysa siya sa paninindigan ni Senate President Vicente Tito Soto III na walang senador ang maaring arestuhin habang nakasesyon ang Senado. Narito si Senador Risa Hontiveros. That particular issue ni-raise na dati in relation sa isa sa kanila. And I would stand by what sinabi ni Senate President Tito Soto na by tradition, while the Senate is in session, walang miyembro ang na-arresto sa So pwede silang doon muna magstay kung sakaling maglabas ng warrant? I would base my position on the positions of the Senate President. And kung may ibang developments paano involved, I'm sure muna ang Senate leadership na pag-usapan namin lahat yun. And Raymond, ba't naputol si Senator Risa? Ha? Ayan na. Sinong pumutol? Okay, si Jeric yata pumutol eh. Si Edniel muna. Si Edniel muna. Puntahan muna natin. Armed Forces of the Philippines drills tuloy sa kabila ng politika sa usapin naman ng West Philippine Sea. Kinort martial na pala si Colonel si Manggaw? Hindi. Sino ngayon yung ano ba pangalan si nila? Army Colonel yung nakaraan, yung controversial na general. Tayo itanong natin Lakay, kilala ni Monggaw. Ayan, Monggaw. Colonel Audi, Toyota, BMW, Monggaw. Eto Lakay, dahil live magre-report mula sa West Philippine Sea, si RH52. Nasa West Philippine Sea? Nandun siya Lakay. Kasama si Ambassador Kwan? Joe Kwan? Hindi naman siguro Lakay. Pero nandun si RH52, Edniel Parosa. Edniel.
Lakay at Sister L, tuloy sa pagpapatrolya at pagsanay ang Armed Forces of the Philippines kasama ang mga kaalyadong bansa sa gitna ng tinawag nitong ingay ng internal politics ng bansa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, yan ang pinatunayan ng ika-14 na Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA na isinagawa hanggang sa timog silangan ng Bao de Masinloc. Tampok dito ang pagsabak ng pinakamodernong warship ng Philippine Navy. Itong BRP Diego Silang, nakabibinyag lamang itong Disyembre ng 2025 at unang beses na lumahok sa isang MMCA. Sabi ni Padilla, hindi nagpapatinag sa mga political color ang AFP na may mandatong protektahan ang soberanya at teritoryo ng kapuluan. Wala ng tinawag na politika ng Camp Aguinaldo. Ang pagkwestiyon sa Senado ng pag-aari ng bansa sa Calayan Island Group, maging ang pagtanggol ng ilang opisyal sa naratibo ng China. Sabi ng Senatahang Lakas, mature ang mga sundalo at hindi nabubulabog sa mga parehong isyu. Pakinggan natin ang AFP spokesperson. For the side of the Armed Forces of the Philippines, we remain focused on our mandate. So hindi kami nagpapadistract dito sa ingay ng politika. We remain to have no inclination towards any color, any political affiliation. Kasama ni Padilla ang DZRH News at ilang media sa ika-14 na MMCA. Kasabay nga ang barko ng Amerika na USS Dewey, barko ng Australia na HMAS Toowoomba at tanging Coast Guard vessel na BRP Terasa Magbanawa, pinakamalaki ng PCG. Dito nagsagawa ng division tactics sa magkakaalyado kung saan sinubukan nilang iba't ibang formation, maging ang pag-recover at maneuver ng aircraft AW-109 helicopter na hukbong dagat. Nag-fly-by range patrols ang Super Tucano ng Philippine Air Force maging FA-50 habang present din sa impapawid ang P-8 Poseidon ng Estados Unidos. Lumapit din sa mga Pinoy ng wala pang 100 yards ang Australian warship upang isimulate ang replenishment at sea, isang komplikado pero mahalagang pagsasanay para sa pangmatagalang deployment sa dagat. Pero maliban sa mga kalawak na bansa, dalawang warship ng China ang naispatan din sa kasagsagan ng drills. Ayon kay Captain John Percy Alcos, commanding officer ng BRP Diego Silang, hindi naman ito nakaapekto sa tagumpay pa rin na MMCA. Pakinggan natin ang commanding officer. We were able to enhance the conduct of combined naval and air operations with our allies, specifically the United States Navy and the Royal Australian Navy. But most importantly, we were able to conduct this particular exercise with one of our more steadfast partners in maritime security, the Philippine Coast Guard. Ang tinig ng skipper ng pinakabago, pinakamodernong BRP Diego Silang. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel. Mag-uwi ka ng galunggong, ha? Yung maraming omega oil, ha? Oo nga, Lakay. Fresh na fresh siguro mga isda dyan. Sige. Lakay. Balikan natin si Raymond. Okay na daw siya. Okay na si Raymond. Okay na daw yung report Standby, niya, Lakay. Giselle Ricafort. Standby, si Boyle Haya. Ayan. Pinapa-report mo eh. Ganun ba? Pwede na siya mag-report. Anong showbiz report ni Boy Gonzales? Grabe ka naman sa showbiz report. Akala nag-showbiz na siya. Hindi. Ang i-report niya, Chinese New Year ngayon, Lakay. So alam mo naman, dahil dyan sa Maynila. Akala ko, pati yung pinsan niyang si Romy Gonzales, showbiz reporter na sila ngayon, di ba? Yung BFF ni Congressman Bernos. BFF naman. Ito mga Gonzales. Ito mga Gonzales na lang. BF naman ni Boy Gonzales, si Consel Ibay. Oras, Sister L. It's 9:41. Sandali lamang, Doc Gary C. Ang oras na yan ay hatid sa Oras na para tawagin natin ang report ni Giselle. Sandali lamang, Dr. Gary C. Oy, mga lolo, mga lola, ha? Abay, kumusta po ang mga kasukasuhan natin, ha? Sumasakit na ba ang ating mga tuhod? Ayan. May arthritis po kayo, may mga rayuma? Ayan. Mamaya, sasagutin niya ni Dr. Gary C. At paano ang dapat gawin? Ayan. Pero eto muna, Lakay, puntahan muna natin si Giselle Ricafort. Eto, may rayuman na rin daw. Sino? Ayan, si Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Ayan. Nirarayuma na agad. Nirarayuma, ha? Makinig ka, Governor Daniel Fernando, ha? Mr. Scorpio Boy. Ayan. Report muna kay Giselle. Si ang Siomai King Duo, hindi persons of interest ng ICI Technical Working Group. Alamin natin ang buong detalye sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle.
Lakay, Sister L, hindi nga itinuturing na persons of interest ng Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure o ng ICI ang showmaking entrepreneur na si Jonathan Payabalso at business partner niyang si Carlito Macadangdang. Sabi sa DZRH ng chairman ng grupo na si Under Secretary Aboy Paraiso, hindi kasama yung dalawa sa mahigit 1,440 individual na iniimbestigahan nila ngayon. Ibig sabihin, hindi sinisilip ng Technical Working Group yung mga asset ni Naso at Macadangdang. Pero una nang lumabas ng report na may freeze order na umano sa daang-daang mga bank account at ilang property na inuugnay sa mga businessman. Una na rin sinabi sa DZRH ng isang ICI official na ipatatawag nila yung dalawa kapag nakumpleto na yung commissioners ng komisyon. Sinisilip na rin ng DOJ ang di umano papel ni Naso at Macadangdang sa anomalya sa mga proyekto sa flood control matapos naman idawit sa top-notch catalyst builders. Sagot naman ng dalawa, wala silang kinalaman o wala silang kinalaman sa flood control anomaly at nakahanda raw silang harapin yung mga akusasyon sa tamang forum. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. At eto na mga lolo, mga lola, ha? Ayan. Abay, kumusta po ang kalusugan natin? Aba, pagka parang kotse ang mga senior citizens, ha? Pagka lumuma, ang dami lumalabas. Ang dami lumalabas na sakit, ano? Lakay lumulog yung mga tornilyo. Ngayon po mabigyan pero eto, ha? Nagtataka. Ang tagal akong kilala ito, ha? Ayan, mula nung makilala ko, hindi nagbabago. Ayan, wala po ibang mahibigan si Dr. Hayden C. Ayan. Hindi. Ha? Ano? Gary. Gary C. Ano ba yan? Ay, Dr. Gary C. Good morning po, Kong Hepa Choy. Good morning, Doc. Good morning sa inyong dalawa. At Kong Hepa Choy, Cindy Kyla. Yun ang... Saka happy birthday nga pala kay Malu. Ma'am Malu. Ayan. Saka si Senator Jinggoy. Ayan. Ayan, Doc Gary. Ayan. Baka pag-usapan natin, ayan, kumusta, paano nyo sineselebrate ang Chinese New Year? Ikaw, ayan, pamilya mo. Ako, we just have a dinner, tapos that's all. Wala masyadong mga paputok. Oo nga, parang walang masyadong paputok ngayon, ano, ha? Wala nagpa-fireworks masyado. Yung mga doon sa lugar namin na dati, ang parang regular New Year, walang masyadong paputok kagabi. Sa tingin ko kasi, medyo dumikit yung Valentine's Day tsaka yung Chinese New Year. Hindi, iba naman ang putukan ng Valentine's Day. Ibang putukan, may payanig pa yun. Ito naman sila kay alam mo, hindi namin naisip ni Doc yun. Di ba, Doc? Medyo naisip ko. so medyo mahirap ang buhay ngayon. Hindi masyado. Sa bagay. Sabi nga ng mga kaibigan natin, mga businessmen, Doc Gary, ayan, medyo apektado ang economy natin sa mga issues. Pero iwanan natin yan, Doc Gary, ha? Ang pag-usapan nga natin ay, siyempre, alam namin na ikaw ay mapagmahal din sa mga seniors, ayan. Pag-usapan nga natin, Dr. Gary, ayan, ang isa sa mga pinakamahirap na kalagayan ng mga nakatanda ngayon, ha? Pati ako, batang-bata pa naman ako, minsan sumasakit na yung mga kasukasuhan ko, mga ano, ha? Mga daliri, mga kamay. Grabe yung batang-bata siya. Bakit? Matanda na ba yung 45 years old? Usually 40, nag-upisa na yung arthritis. Ganun ba? Kala mo, ha? Katarga, Doc, ha? Ayan, nilalaglag mo ako, ha? Hindi. Magkasigidad kami. Pero pag-usapan natin, Dr. Gary, yung isyong ng arthritis o rayuma, marang hindi nakalakad ng maayos, minsan pagising hirap nang tumayo, ayan, pamaga ng tulad daliri, ayan. Ano po ba yung mga nangyayari sa ating mga joints, Doc? Ba't ganun? Ba't sumasakit? Kagigising mo lang, katapos mo lang magpahinga sa gabi, ayan, pagising mo. Masakit na ang balakang, kasukasuhan. Ba't ganun? Pag nagkakaedad, ang arthritis na pinaka-common sa senior ay yung tinatawag na osteoarthritis. Osteoarthritis. Ito ay 90% ng mga nagkakaedad, nagkakaroon nito. At ang unang-unang presentasyon yan, pagising sa umaga, meron mo ng stiffness. Morning stiffness. Yung
ang tigas ng daliri. Oo nga, oo. O kaya yung tuhod, ang hirap iunat. So, ang kagandahan naman dito, pag ginalaw-galaw mo, kinalaunan, no, ilang minuto lang, medyo lumuluwag ng tama. konti. Yan yung unang-unang mararamdaman nila. Pag may mga deformity na, o yung mga tabi-tabingi na yung mga kamay nila o kaya yung tuhod. Tuhod. Ibig sabihin nun, chronic na, matagal na. Pati yung spine, di ba? Yung mga nakukuba, mga ganon. Oo. Yung arthritis sa spine, ang tawag spondylosis, mula sa may batok hanggang doon sa may lower back. So may cervical spondylosis, meron naman yung lumbar spondylosis. All of this is masasabing related to aging, kung saan nagkakaroon ng pagpudpud ng cartilage na nagsusuporta sa bawat buto para hindi magkiskisan. At ang pinakamatindi niyan, yung may pamamaga. Ayan. Yun. Tapos, ayan, Siko Angelo Palmones. Ayan. Nagbanggit ka pa. Nagdadamay ka pa. Pero yung paggising mo, masakit kagad, hindi masakit iapak ang paa. Ba't ang arthritis, marami ring klase. No? Meron din tinatawag na gouty arthritis dahil naman sa mataas ang uric acid na walang pinipiling edad. Pwedeng bata pa, pwedeng may edad. Isa naman yung rheumatoid. Meron isa pang rheumatoid na may kinalaman naman sa immune system, autoimmune disorder na tinatawag. So, maraming klase yan. Iba ba yung doc yung gout tsaka arthritis? Yung gout ay isang uri ng arthritis. Yung salitang arthritis ay dalawang salitang pinagduktong, arthro at itis. Arthro is joints or butong pinagduktong. Itis is pamamaga, kirot, mapula, mainit yung lugar, mga ganyan. So parang kay Presidente pala, diverticulitis. Iba naman yun. Sa loob na yun. Sa bituka naman yan. Doon yan sa large intestine kung saan naman may mga inflammation doon sa mga pouch o kumbaga bulsa ng bituka. Kumbaga sa chicharong bulaklak, mapapansin mo, di ba, may curve yan. Yung may ganun-ganun. Medyo pwedeng naipunan ng dumi doon, nagkaroon ng infeksyon. Ang tawag diverticulitis. Ayun, mas naintindihan mo na ngayon, Lakay. Parang sumisiksik sa mga gilid-gilid, mga Kadalasan naman yan nakikita sa mga may chronic constipation o hirap dumumi. Mahina kumain ng mga high fiber na food, yung mga mahibla. Sabi ko dito kay Sister El, huwag lang siling kinakain kung hindi siya nasaluyot. Tama. Pwede. Pero kailangan mo ng oil. Ayan. Kailangan ko ng omega gold. Ayun. Actually, yung napag-usapan natin last time, ang dami nag-message tungkol doon sa pinag-uusapan na fish oil. At ang alam pala ng iba, ang omega-3 fatty acid o fish oil ay para sa puso lang. Kasi ito ay nagpapababa ng triglyceride, nagpapataas ng good cholesterol, naiwasan yung pagbabara ng ugat. Nakakala nila puro sa puso lang. May iba pang gamit yan para sa arthritis. So parang oil din sa kotse, tornilyo, parang nagpapaluwag ng tornilyo, ganun ba yun, Doc? Parang ginagrasahan. Para walang creaking, walang naggaano, tumutunog. Yes. Ang hindi nila alam, yung omega-3 fatty acid na good for the cholesterol, for the heart, may iba pang gamit yan na anti-inflammatory or binabawasan, kinokontra ang pamamaga. Kaya pwedeng namamaga ang ugat, pwede rin namamaga ang kasukasuan. At hindi lang yon, even yung mga skin problem tulad ng psoriasis, na ibabalik niya yung moisture ng skin, na liles ang irritation. Dry skin, nakakatulong. Parang kahit hindi na ako mag-lotion na super dry skin. Super dry skin. Nakakaano din ba yun? Pero Doc, marami yung umaasa sa pain relievers kapag ka, di ba, may ganyang nararamdaman na tumatanda na nabibili natin sa mga butika. Pero alam natin, Doc, may side effects po yun sa kidney kapag nasobrahan. Ano po ba yung maipapayo ninyo na paraan para palamigin ang pamamaga sa loob ng katawan ng mga lolo't lola natin? Alam mo, Sister El, pag pinag-uusapan natin yung kirot, kadalasan may kasama na dyan yung inflammation o pamamaga. Yung mga pain reliever, anti-inflammatory din ang tawag. Pero
drugs yan or synthetic. Walang masama kung tutusin uminom yan as long as pinayo ng doktor at may limitasyon. Hindi pwedeng gawing vitamin sa mga pain reliever na araw-araw. Oo, hindi pwede. So, ang isang pwede kong ipayo na natural na paraan ay itong pagkain ng isda na mayaman sa mga tinatawag nating omega-3 fatty acid. At yung iba naman na hindi mahilig sa isda o kulang yung nakakain nila para masupplyan yung pangangailangan nila sa omega-3 fatty acid, may mga supplements na omega-3 fatty acid. But I suggest, tingnan nila na yung may salitang purified. Bakit purified? Parang mineral water yan, mga distilled mineral, mga ganun. Bakit yung purified, Doc? Anong bentahe nun? Yung purified ay salitang dininis mo, tinanggal mo yung mga possibility of metal toxicity. Kasi isda yan eh. So usually may mga lead, cadmium, mercury toxicity. So, pagka nag-ano kayo ng mga supplements, minsan may mga supplements na instead na makabuti sa inyo, baka nakakasama because hindi to purified. So hanapin nila purified. So dapat may purified. Purified fish oil ang tawag o kaya omega-3 fatty acid. Yan ba yung katulad ng iniinom ni Tita Malu na Omega Gold? Yan yung isang halimbawa ng purified. At ang payo ko kung may arthritis, the best na pag-inom niyan, 1 capsule 3 times a day. Kasi may pag-aaral na you have to take a minimum of 3,000 to 4,000 milligrams of fish oil. Combination of the EPA and DHA. Ito yung pinaka-main ingredients nila, EPA, DHA. So, makikita rin natin yan sa mga infant formula. Na ang purpose niyan is for boosting din ng memory. Brain, memory. Ayun pala. Doc, kung ang omega-3 ay galing sa isda, sabi niya, salmon, mga ganyan, ang galunggong ba, tawilis ba? May mga Okay, lahat ng isda meron. Basta may fatty na isda. Ang pinakamaganda dyan is yung pangmayayaman, mackerel, salmon, tuna. Bangus meron din but not that high. Yung tilapia meron din. Pero itong tatlong nabanggit ko, yung salmon, bangus, salmon, mackerel, and tuna, yan ang kilalang kilala na mataas sa fish oil na tinatawag na omega-3. Ayan. Omega sardines. Iba yung brand na yun, Lakay. So, sapat ba, Doc, na kumain lang ng isda ang ating mga lolo at lola? Ayan. Paano man yung mga seniors na wala talagang ganang kumain? Ayan. Kaya pihikan. Oo, paano yun? Oo, paano sila makakuha ng tamang sustansya? Ayan, para maramdaman ang ginhawa ang kanilang sarili laban sa arthritis. Maganda yung tanong nyo. Ang problema natin, kumakain tayo ng tama, pero minsan hindi sapat eh. Nagkukulang. Kaya doon pumapasok yung kailangan nyo ng mga supplementation. Sa salitang supplementation, pandagdag. Idinadagdag mo. Kaya nga, dietary supplement, pandagdag sa kain. Yan ang ibig sabihin ng food supplement. Ayun. Nakot, marami pala tayong natutunan dito kay Doc. Kaya may papayo sana ako sa kay Deo. Ano may papayo sa akin, Doc? Mag-change oil ka na. Ibig sabihin, kung iba yung oil na iniinom mo, palitan mo na ng omega-3 fatty acid. Yung oil ko, Toyota Oil. Wala pa yatang oil to sila kay na tinitake, Doc eh. Wala pa ba, Lakay? Wala pang oil, wala pa. Mahilig lang ako sa mga isda, mga sinigang na ulo ng salmon. Ayan. Yun. Masarap yan. Tsaka yung mackerel sardines. Doc, pwede ba yun? Yung sardinas daw? Maraming oil yung sardinas, Doc. Ayan. Ang problema naman natin sa sardines, sabi nga nila, kumain na sardinas, okay, may sustansya rin naman. Pero pag naparami naman, tumataas naman yung uric acid nyo sa dugo. Yung pala yung downside niya. Ang sardinas daw maganda sa buto, pero dapat kainin mo yung buto ng sardinas. Tinik lang naman. Yung tinik. Doc, eh. Yun ang mahalaga sa pampataas ng calcium. Yung tinik na isda. Mas mataas yung kaysa doon sa sardines. Tama-tama si Kuya Aman Tosino, padala rito ng sinaing sa tulingan. Yung sinaing na tulingan. Pati buto ng isda. Sana next time, namin, sinaing na tuna na. Sinaing na tuna, ha? Ayan. Sinaing daw na St. Peter's Feast, sabi ni Noble Greg Kayabyab at Captain Benji
Escobar. Fish. Ayan. Yeah. Alam mo yung Galunggong. St. Peter's Fish? Ayan. Yan, hindi ko alam yan. Ano yan? Galunggong lakay. Yung galunggong. Hindi pa nagpipilgrim sa Israel itong si Hindi Doc. pa, Pumunta ka sa Israel, Doc, pagkapunta ka dun sa Galilea, Yan. So, meron doon. Pagkatapos yung mag-tour doon, sabihin na, St. Peter Fish. chow time. Sabi, let's eat. St. I have to Peter. taste the St. Peter's Fish. Sabi ko, ano yung St. Peter's Fish? Pagtingin mo galunggong. Hindi, tilapia. Tilapia. Akala ko galunggong eh. Yan pala St. Peter's Fish. Anyway, Doc, so bilang pangwakas, ano ba ang mensahe sa ating mga pamilya nag-aalaga ng mga seniors na may arthritis, ayan, at saan kanila maaring puntahan para sa tamang gabay sa kalusugan? May pwede ka ba nilang i-text? Ayan, pwede ka bang saan sila pwede puntahan? Pwede puntahan. Ang Facebook mo? O kaya Feeling ko, Facebook. may Facebook page dapat si Doc. May Messenger ka ba? Viber? Meron yan si Doc. Well, Meron ka bang TikTok? Ayan. hindi ako masyadong active sa social media, pero meron akong gabay sa kalusugan, YouTube, Facebook, TikTok. Di ba? Hindi ako active. Hindi siya sobrang active lahat. Wala siya nun. May YouTube na, may TikTok pa. Di ba? May YouTube na, may TikTok pa, may Facebook pa. Ang pangalan is Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. At kung titingnan nyo sa Facebook, pag nag-search kayo, ang daming fake account. Nako, mag-iingat sa peking account. Siguro mga 12 yata yun na fake account. Ganun ba? Oo. Na Dr. Gary C. Yes, Para ako, 7 ang Facebook mo. So hanapin nila yung Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. na may verified blue badge. Ayun. Na May blue nandun check. sa blue check sa may tabi ng name. Yes. At pag sinerte, baka after this airing, mag-abot ako ng 1 million followers. Wow! Kulang na lang ng 4,000 eh. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Ng 1 million. Ilagay mo kasi mukha mo, Doc. Di mo yata ilagay mo. Nandun ba yung mukha mo? Nilagay ko nga yung picture ko ng bagong graduate eh. Ganun. Kaya naman pala eh. So, salamat sa inyo. At nandun na rin yung aking clinic address kung anong mga details. At interactive ako dyan. Pag may mga tanong kayo, try ko sagutin. Ito yon sa mga Yan. Ilan na ba ngayon? Ang 995k followers ka, Doc. Mga 4 plus na lang. Yes, konti na lang. I-follow nyo na po si Doc Gary C. kasi marami kayong matututunan sa kanya. Salamat Hindi po po. kalokohan, ha? Hindi. Ayan, okay, Doc, pero sabi rito, bago kayo magwakas, ayan, pag-ibati naman ang mga officers ng Intramuros Masonic Lodge sa kanilang public installation sa February 21. Ayan, alas 2 ng hapon sa Grand Lodge of the Philippines. Ang incoming worshipful master, ayan, Engineer Herbert Buji Machenso sa kanilang 19th public installation of elected and appointed officers ng Intramuros Masonic Lodge number 363. Ayan, kung pwede si Doc Gary C, ayan, pwedeng imbitahan. Ayan, at magdala ng maraming vitamins. Ayan, omega, may omega oil. Ayan. May nag-comment nga dito, Doc. Sabi ba naman dito, Doc, pwede po ba inumin fish oil? Expiry date daw, January 2026. Pwede pa. Pwede pa ba yun, Doc? Usually ako sa mga pasyente ko, may grace period naman yung mga yan eh. Pwede hanggang 3 months mainom na pa yan. Okay. Okay, Dr. Gary, ayan, sabi rito, ayan, napakisabi kay Dr. Gary C, ayan, binabati ko siya, sabi ni Dr. James Cayetano. Dr. James Cayetano. Si Paring James. Ayan, binabati ka, Dr. Gary. Ha? Salamat at pag may chance, I would like to lecture dyan sa group ng mga mason. Ayan, galing yan. Kailangan yan ng mga mason. Lalo sa mga masonerya, maraming mga senior citizens. Ano bang average age ng grupo nyo? Siguro mga kasing edad ko, mga 45. Ganyan. Average. Pero may mga bata rin sa kanila, Doc. Dapat tumanggap ng mas bata-bata. Naman. At least 21 years old. 21 years old. Kaya kailangan may trabaho kami, hanap buhay ka. Kasi marami silang Doc,
Ano yan? Marami kami yung charity work, activities. Ayan. Okay, Doc Gani, maraming salamat. Kong Hepa Choy. Ayan, thank you. Thank you very much. Thank you. Habigan ang walang kakupas-kupas. Ayan, Dr. Gary C. Ayan, nasa tikoy lang yan, Doc. The road is long. At yan, ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Alpo Elaine Apit, stay safe. God bless. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Happy holiday. Who knows where? DCR